God. Maraming salamat po sa inyong pagdalo ngayong umaga. Amen. Mamaya, huwag po muna kayong uwi sapagkat pagtapos po ng altar call ay tayo po ay mag-communion service. Amen. Hallelujah. At ngayong umaga, nais ko po munang mag-congratulate sa lahat po ng mga mag-aaral, sa lahat ng mga estudyante na nagtapos. Amen. Ngayong taon, sa lahat ng mga grade 7 na papuntang grade 8, grade 8 papuntang grade 9, grade 9 papuntang grade 10, at sa mga mag-moving up na grade 10 papuntang senior high school. Congratulations po sa inyong lahat. Amen. Sige natin silang palakpakan. Amen. Siyempre, gusto rin po i-congratulate ang mga matsatsaga, masisipag, maasikasong mga magulang. Amen. Na nakakagabay sa kanilang mga anak. Praise God. Hallelujah. Balita ko, marami sa inyo ay tawag dito, merong mga award, recognition, nakaraan. Praise God. Lalo pa po kayong pagpalain ng Panginoon sa inyong pag-aaral. Amen. Hallelujah. Ngayong umaga, tulungan, samahan po tayo ng ating Panginoon. Simple ang pangangaral na ito, pero ako po'y naniniwala na merong gustong gawin ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Amen? Amen. Hallelujah. Mark chapter 7. Mark chapter 7. Verses 6 to 9 hanggang 13. Merong kwento patungkol sa isang kilalang zoo. Yung lugar ng mga hayop na talagang pinupuntahan ng maraming tao dahil sa kanilang iba't ibang uri ng mga hayop tulad ng gorilla, oso at leon. Kaya lang, isang araw ay namatay yung gorilla na isa sa mga pangunahing atraksyon na pinupuntahan ng mga tao doon sa zoo. Ang ginawa ng may-ari ng zoo para hindi mawala ang kanilang malakas na income ay nagpagawa siya ng mascot na gorilla. Tapos nag-hire siya ng tao na magsusuot ng mascot na gorilla at palalampasin nila na yun pa rin ang gorilla na pinupuntahan ng mga tao doon sa zoo. May tumanggap naman ng trabaho at sa unang araw niya sa zoo, syempre hindi naman talaga siya totoong gorilla, nahirapan siyang kumilos na parang gorilla. Pero ginawa pa rin niya ang buong makakaya niya. Kaya lang sa sobrang ligalit niya, naka-elevate yung kulungan ng mga gorilla, tapos sa bandang baba ay kulungan ng mga leon. Nahulog siya sa kulungan ng mga leon. Pagbagsak niya, eksaktong merong isang leon sa katabi niya. Kaya sa takot ng lalaki na kasuot ng mascot na gorilla, siya ay nagsisisigaw na katapusan na niya. Pero biglang nagsalita yung leon sa tabi niya. Sabi ng leon, tumahimik ka. Kung ayaw mo pareho tayong masisante dito sa trabaho. Pati pala yung leon ay tao rin na nakamaskot. Amen. Ang pinapahiwatig ko ng kwento na ito ay hindi sila totoo. Kukunwari o nagpapanggap lang silang mga hayop. Bagamat nakakatawa po yung ilustrasyon, hallelujah, ako po mismo dito ngayong umaga ay medyo kinakabahan. Amen, tulungan tayo ng ating Panginoon sapagkat seryoso po ang gustong iparating ng Panginoon sa atin ngayong umaga. At mararamdaman po natin yun sa pananalita mismo ng ating Panginoong Hesus. Basahin po natin ang ating main text. Mark chapter 7, verses 6 to 9 hanggang 13. Sinagot sila ni Jesus. Kausap niya dito ay mga Pariseo, yung mga leader ng mga simbahan noong panahon nila. Tingnan niyo po ang sabi ng Panginoon. Tamang-tama ang sinabi ni Isaiah tungkol sa inyo na mga pakitang tao. Basa niyo po ba yun? Ayon sa isinulat niya, sinabi ng Diyos na iginagalang ako ng mga taong ito sa mga labi lang nila, ngunit malayo sa akin ang kanilang mga puso. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba sa akin dahil ang mga itinuturo nila ay mga utos lang ng tao. Sinusuwain ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ay mga tradisyon ng tao. Sinabi pa ni Jesus, mahusay kayo sa pagpapawalang bisa sa mga utos ng Diyos para masunod ninyo ang inyong mga tradisyon. Verse 13, pinapawalang halaga ninyo ang utos ng Diyos sa pamamagitan ng mga tradisyong minana ninyo sa inyong mga ninuno. At marami pa kayong ginagawa
na tulad nito. Amen? Ngayong araw po mga kapatid ay araw ng palaspas. Maraming tao ang bibili ng palaspas at ilalagay sa pintuan, sa bintana, sa paniniwalang yun daw ay nakakapagpataboy ng multo, ng aswang, at ng masamang espiritu. Pero ngayong umaga mga kapatid, yun po ay malaking kasinungalingan. Wala pong kapangyarihan ng anumang palaspas. Yung tinitinda ngayon ng mga palaspas, amen, dito po sa kabilang kanto, wala po yung kapangyarihan. Amen. Yung pinangaral ko last Sunday, ang dugo ng Panginoong Hesus ang may kapangyarihan na makapagpalayas, amen, ng masamang espiritu. Amen. At isa pa, hindi po mahalaga sa Diyos ang palaspas. Ulitin ko po, hindi po mahalaga sa Diyos ang palaspas. Na para bang okay sa Diyos kapag bumili ka ng palaspas at galitan Diyos kapag wala kang palaspas. Hindi rin po yung totoo. Amen. Pakinggan mo ito. Ang totoong mahalaga sa Diyos, lalo na ngayong umaga, ay ang puso mo. Amen. Hindi yung palaspas. Ang mahalaga ngayong umaga ay ang puso ng bawat isa. Amen. Kaya mga ngaral po ako, hallelujah, God desires our heart. Ninanais, hinahangad ng Diyos ang ating puso. God desires our heart. Amen. Tayo po muna yung manalangin ngayong umaga. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito sa bilang ng mga mananampalataya na dinako mo, Panginoon, sa lugar na ito upang magtipo na ngayong umaga, O Diyos. Ikaw, Panginoon, ang maparangalan, maluwalhati sa pamamagitan ng pangangaral ng iyong salita. Narito kami, ang bawat isa sa amin, Panginoon, hindi anumang bagay ang iyong ninanais, Panginoon, hinahangad sa amin, Panginoon, kundi ang iyong hangad, ang iyong ninanais sa amin, Panginoon Diyos, ay ang aming puso, Panginoon. Tulungan mong bawat isa sa umagang ito sa pagtatapos ng iyong gawain na aming ihahandog ang aming puso para sa iyo, Panginoong Hesus. Marami pong salamat sa ginawa mo na at sa gagawin mo pa ang malaya at makapangyarihang pagkilos ng banal na Espiritu. Tinatanggap at inaangkin na po namin, O Diyos, ang pagtatagumpay, pagpapalaya, pagpapatawad, kagalingan na, Panginoon, kapayapaan sa oras na ito. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi na Amen! Praise God! Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Ngayong umaga, mga kapatid, meron kasing problema at ang problema na ito ay yung espiritu ng mga Pariseo na kausap ng ating Panginoong Hesus. Amen? At yung kanilang espiritu, mga kapatid, ay tinatawag na pagiging relihiyoso. Nalagana pa rin hanggang sa ating kapanahunan. Amen. At hindi po yung nais ng ating Panginoon. Kaya una po natin pag-usapan yung man's religiosity. Amen. Man's religiosity, yung pagiging relihiyoso o masyadong pagiging relihiyoso ng tao. Sa Bible po, sa panahon ni Moses, nagbigay ang Diyos ng mga utos na dapat gawin at sundin. Mababasa niyo po yun sa Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Yung mga utos na yon ay naipasa mula sa isang henerasyon papunta sa susunod na henerasyon. At yun po ay tama. Dahil yun po yung mga kautusan ng Diyos. Tamang malaman at sundin ng susunod na henerasyon ang mga utos ng Diyos. Kaya lang ang problema, mga kapatid, habang tumatagal ang panahon, ang mga Israelita ay nakafocus na lang sa mga utos at hindi na sa Diyos. Yun na lang ang kanilang concern. Paano po ba masusunod yung mga utos na yan at yung overtime, amen, minsan napapalitan na yung original na utos at pinapalitan nila ng kanilang sariling utos o tradisyon. Di ba? Nabasa ko kanina, mas sinusunod ninyo ang inyong sariling tradisyon kaysa sa mga utos ng Diyos. Amen? Kagaya ngayong umaga, mga kapatid, amen, hindi ko alam kung saan nila nakuha, hindi ko na po ni-research kung saan nila nakuha na dapat magbenta ng palaspas. Ay, sinabi po ba sa Bible? Amen? Kaya ang nangyayari, mga kapatid, pakinggan niyo po ito, ang mga tao, ito na nga, nagiging masyadong relihiyoso na lang. Amen? Ano bang ibig sabihin ng pagiging relihiyoso? Una, mga kapatid, ang pagiging relihiyoso ay ginagawa mo ang isang bagay dahil ginawa kasi ng mga ninuno o ng mga nauna sa'yo. Pero hindi mo talaga lubusang naunawaan. Tama po ba?
Kaya tatanungin ko kayo, bakit kailangan bumili ng palaspas? Ano yung paniniwala ko? Kasi si Papa noon, si Mama noon, bumibili sila. Ginagaya ko lang ngayon. Tama po ba? Pero hindi mo talaga lubusang naunawa. Para saan nga ba yun? Amen po ba? Sabi sa ating main text, Mark 7:9 verse 13, sinabi pa ni Jesus, mahusay kayo sa pagpapawalang bisa sa mga utos ng Diyos para masunod ninyo ang inyong mga tradisyon. Verse 13, pinapawalang halaga ninyo ang utos ng Diyos sa pamamagitan ng mga tradisyong minana ninyo sa inyong mga ninuno at marami pa kayong ginagawa na tulad nito. Alam nyo mga kapatid, amen, hindi po ito yung, don't get me wrong mga kapatid, hindi po ito yung paninirang puri, amen, hallelujah, sa ibang mga sekta, sa ibang mga relihiyon, but I believe, mga kapatid, yung ginagawa ngayon ng mga tao sa malaking simbahan, yun po ay tradisyon. Yung ginagawa ng mga tao, amen, itong araw na ito ay tradisyon. Yung yung gagawin ng mga tao, itong paparating na isang linggo, Holy Week na po, simula bukas, tama po ba? Minsan, amen, yun po ay tradisyon. Kapag sinabing tradisyon, yan na ang nakaugalian, yan na ang nakasanayang gawin. Amen? Yun yung sinabi sa bandang dulo, tradisyong minana ninyo sa inyong mga ninuno. Pero ang totoo mga kapatid, hindi natin naiintindihan bakit natin ginagawa yun. Amen? So yung mga ginagawa ng tao ngayon ay tradisyon at hindi naman talaga galing sa Bible at utos ng Diyos. Nagiging relihiyoso na lang po tayo, sumasabay na lang sa agos, ginawa kasi nila, gagawin ko rin, pero hindi talaga natin nauunawaan kung bakit natin ginagawa yon. Amen po ba? Amen. Ikalawa mga kapatid, ang pagiging relihiyoso ay paggawa ng mga ritual o seremonyas sa paniniwalang mapapalugod natin ang Diyos. Yun ang ibig sabihin ng religion. Religion is a set of rules, amen, and regulations. Gawin mo ito, gawin mo ito, gawin mo iyan. Bakit gagawin? Amen, to please God. Para sa kanila, to please God. Alam niyo ang religion mga kapatid, ang religion ay man trying to reach God. Ang mga tao, pilit na inaabot ang Diyos sa pamamagitan ng kanilang mga ritual at mga seremonyas. Pero mga kapatid, sabi ng Bible, Romans 3:23, ang lahat ng tao ay makasalanan at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Mga kapatid, kahit anong gawin po natin, amen, bawat isa, lahat ng tao, hindi po natin kayang abutin ng Diyos. Amen. Alam nyo, pero ang magandang balita ngayong umaga mga kapatid, yes, hindi natin kayang abutin ng Diyos, pero ang Diyos sa langit, bumaba dito sa lupa, siya ang umabot sa atin. Amen. Yun ang tama mga kapatid, kahit anong gawin natin, hindi natin maaabot ang Diyos. Amen. Yung, di ba yung kailangan gawin ko ito, diba? Amen. Hallelujah, para matuwa ang Diyos sa akin. Kaya itong darating na isang linggo, makakarinig na naman kayo ng pabasa. Ang mga tao maglalakad mula dito hanggang Antipolo. Ang mga tao hahampasin ng likod. Ang mga tao magpapapako sa krus. Dahil iisip nila, amen, na matutuwa ang Diyos sa gagawin nila at mababawasan daw ang kanilang kasalanan. Tama ba? Yun ba yung kanilang iniisip at paniniwala? Tama po ba? Pero mga kapatid, ngayong umaga, hindi po yun totoo. Sabi ko, hindi po yun totoo. Amen. Hindi po natutuwa ang Diyos sa mga gagawin ng tao itong Semana Santa, tulad ng penitensya at pagpapapako sa krus. Bakit, pastor? Dahil nang mapako sa krus ang Panginoon, binanggit ko rin ito last Sunday, di ba sinabi niya, it is finished. Tapos na. Tinapos na ng Panginoon. Amen. Ginawa na niya ang dapat niyang gawin para tubusin at patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Kaya mga kapatid, parang ganito yan yung mga magpapapako sa krus, itong darating na Semana Santa, parang sinasabi nila na hindi pa sapat ang ginawa ng Panginoon 2,000 taon nang nakalipas. Kasi kailangan rin ulit nila magpapako, hindi pa sapat yun. Kailangan po magpapako pa rin sa krus. Parang gano'n yung pinaparating nila sa Panginoon. Naunawaan niyo po? Pero sabi ng Panginoon, it is finished, tapos na. Ang kailangan mo na lang gawin, anak, manampalataya ka sa akin. Na ako'y namatay para bayaran ng iyong mga kasalanan at makalipas ang ikatlong araw, ako'y nabuhay muli. Amen?
Hallelujah! Alam niyo mga kapatid, ang totoo, sapat na yung kamatayan ng Panginoon sa krus. Hindi na natin kailangan dagdagan at ulitin pa yung ginawa ng Panginoon para malugod siya sa atin. Amen? At isa pa, mga kapatid, kaya hindi natutuwa ang Diyos sa ginagawa ng tao, lalo na sa mga panahon na katulad dito, itong panahon na ito, itong season na ito, amen, itong Holy Week na paparating. Napansin niyo ba mga kapatid, kapag darating ganitong panahon, napakaraming tao nagiging relihiyoso. Na hindi nila ginagawa ng buong taon. May season lang, di ba? Yun lang ba yung season na dapat ikaw ay magdilay-nilay? Yung season lang na gano'n, yung papasok ang Holy Week? And the rest of the year, ano? Anong ginagawa mo na? Kamusta? Amen? Yun mga kapatid, yung ibig sabihin na nagiging relihiyoso lang ang tao. Amen? Alam niyo mga kapatid, ang relihiyoso, amen, sinabi ni Jesus sa ating main text, masakit ito pakinggan, amen, ang relihiyoso ay pakitang tao. Amen. Diba? Nabasa ba kanina? Diba? Pakitang tao, sabi niya, tamang pagkasabi sa inyo ni Isaias, kayo na mga pakitang tao. Amen? Ang mga Pariseo noon, biruin nyo mga kapatid, sila pa yung mga leader. Amen? Ng simbahan noon, kumbaga sa time natin, sila yung mga leader ng simbahan, mga nagtuturo ng kautusan o Bible sa panahon natin. Pero sinabihan sila ng Panginoon na mga pakitang tao. Basahin po natin, Mark 7, verses 1 to 3, tapos 5 to 6, may mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan na dumating galing sa Jerusalem at nagtipon sa paligid ni Jesus. Napansin nila na ang ilan sa mga tagasunod ni Jesus ay hindi naghugas ng kamay bago kumain. Sino po sa inyo naghuhugas ng kamay bago kumain? Praise God! Ang mga Hudyo, lalo ng mga Pariseo, ay hindi kumakain nang hindi muna naghuhugas ng kamay bilang pagsunod sa tradisyon ng kanilang mga ninuno. Verse 5, kaya tinanong siya ng mga Pariseo at ng mga tagapagturo ng kautusan, bakit hindi sinusunod ng mga tagasunod mo ang mga tradisyon ng ating mga ninuno? Hindi sila naghuhugas ng kamay bago kumain. Sinagot sila ni Jesus, tamang-tama ang sinabi ni Isaias tungkol sa inyo na mga pakitang tao. Grabe si Jesus magsalita, ano? Mga leader ng simbahan yun, nung time nila. Amen? Alam niyo mga kapatid, tama po ang maghugas ng kamay bago kumain. Sino po sila naghuhugas ng kamay? Tama po yan. Pero sa mga Pariseo po kasi, kapag pinag-aralan niyo po ang Bible, ang paghuhugas ng kamay sa kanila ay hindi lang simpleng gawain, kundi yun po ay tradisyon sa kanila. Amen? Kapag ni-research niyo po, amen, ang Bible, meron silang sinusunod na tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Hindi ka doon sa atin, dadapot ng sabon. Yung sa kanila, may pagtaas ng kamay ng gano'n. Tutulo yung tubig. Amen. Yung ganun sila, yung ganun katindi. Amen, yung kanilang pagpapahalaga sa mga tradisyon at utos. Amen po ba? Meron silang sinusunod na tamang paraan. Kapag hindi mo ginawa yun, sa paningin nila, ikaw ay nagkakasala. Amen? Kaya nagalit sila nang makita nila ang mga tagasunod ng Panginoon na kumain nang hindi man lang naghuhugas ng kamay. Para sa kanila, malaking paglabag sa kautusan. Amen? Kailangan masunod. Kailangan maipakita mo na ginagawa mo ito o ginagawa mo iyon. Pero ang mga Pariseyong iyon, mga kapatid, ay sinabihan ng Panginoon na mga pakitang tao. Kasi magaling silang sumunod sa mga kautusan nila, sa mga tradisyon nila. Amen? Pero masasama ang ugali nila. Kakilala ba kayo ganun? Palasimba pero ang sama ng ugali. Alam niyo tawag doon? Ano tawag doon? Kayo nagsabi. Ganon ang mga Pariseo. Magaling sila sumunod sa kautusan, pero wala silang compassion, malasakit sa ibang tao. Wala silang pakialam kung ano mangyari sa ibang tao. Basta ang concern ko lang ako. Mahalaga yung ganon, sinusunod ko ang Diyos. Pakialam ko sa iyo kung mapahamak ka. Ganon yung mga Pariseo. Amen? Hallelujah. Ano po bang ibig sabihin ng pakitang tao? Nagpapanggap, nagkukunwari, hindi totoo. Amen? Ang pagiging relihiyoso mga kapatid, nakafocus sa panlabas na katayuan. Outward appearance. Maganda sa panlabas, pero marumi sa loob. Amen. Yun yung relihiyoso. Maganda sa panlabas,
Nakikita ko ang inyong panlabas ngayong umaga, ang gagwapo at ang gaganda ninyo. Talagang ginagawa nyo lahat every Sunday para magbihis, amen, ng pinakamagandang kasuotan ninyo. At tama po yan. Amen. Para sa Panginoon, dapat the best. Hindi yung kapag ate ng church, parang inutusan kang bumili ng suka. Tama po yan. Amen. Kaya lang mga kapatid, ito yung danger. Amen. Maganda sa panlabas, pero may problema sa loob. Amen. Malinis sa labas, pero marumi sa loob. Amen. Matthew 23, verses 25 to 27, nakakaawa kayong mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, kayong mga mapagkunwari. Ito na naman si Jesus. Nililinis ninyo ang labas ng tasa at pinggan ayon sa inyong seremonya, ngunit ang loob ng puso ninyo ay puno naman ng kasakiman at katakawan. Grabe magsalita ang Panginoon, ano? Mga bulag na pariseyo, linisin muna ninyo ang loob ng tasa at baso at magiging malinis din ang labas nito. Nakakaawa kayong mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, kayong mga mapagkunwari, katulad kayo ng mga libingang pininturahan ng puti at magandang tingnan sa labas, pero ang nasa loob ay puro kalansay at iba pang maruruming bagay. Sino po sa'yo nakapunta na sa sementeryo? Lalo na pag November 1, ano? Pinapaganda yun, pinupinturahan yung labas. Yung nicho ba tawag doon? Ipinturahan. Pero kapag binuksan mo yun, di ba? Ganyan na. Lalo na pag 10 taon na siguro nakalipas o 5 taon na. Di ba? Maganda sa panlabas, pero bulok doon sa loob. Kalansay. Ganon daw mga kapatid, amen, ang mga pariseyo na may espiritu ng pagiging relihiyoso o pakitang tao. Hallelujah. Mga kapatid, bibigyan ko po kayo ng mga halimbawa. Nung ako'y nakatira pa sa Mandaluyong, mula pagkabata, taon-taon, nasasaksihan ko ang pabasa tuwing Semana Santa. Amen? Kagaya po sinabi ko sa inyo, laking squatters area po kami doon. Daming tao. Amen? At yung mga taong kasali doon sa pabasa, diba, sila yung mga tulak, magamit ng droga. Kapag hindi po ito yung para manghusga. Gusto ko lang po ipakita sa inyo. Amen po ba? Sila yung mga chismosa. At sila yung sangkot kapag may away, kapag may gulo, di ba yung may ingas sisilip ka, may naghahabulan ng itak. Lumaki po ako sa ganong environment. Yung ganon, naghahabulan ng itak. Hanggang sa parang naging normal na nga na sa akin, may away sa labas. Ang pansilin, may away dyan. Amen? Kapag kumakanta na sila ng pabasa, di ba? Napansin nyo ba yun? Sino po sila nakarinig na yung mga pabasa? Yung nilalakasan pa nila yung boses nila. Anang si Judas nadulas. Mga gano'n, di ba? Yung biglang di ba yung tono yung lalakasan. Parang gusto na lang iparinig sa mga kapitbahay nila na nandun sila sa pabasa, kumakanta sila. Tama po ba? Parang yung nilalakasan nila doon si Hina, tapos lalakasan, di ba? Amen. Kaya lang mga kapatid, ito yung problema, ito po yung punto ng first point. Amen. Amen. Listen po, ito po yung punto ng first point. Ilang beses ko din po nasaksihan. Halimbawa, yung nanay na kumakanta sa pabasa, katabi niya yung anak niya. Alam niyo naman po yung mga tipikal na bata, katulad ng mga Sunday schooler niya kanina. Sorry po pala sa Jewel. Amen. Nalaglag yung yung air freshener. Amen. Alam niyo naman po yung mga tipikal na bata sa mga lugar ninyo. Di ba? Napakabait ng mga bata sa Kastule. Parang ganun din po sa lugar na kinalakihan ko sa Mandaluyong. Amen? Di nagpapabasa si nanay. Kulit yung anak niya sa tabi niya. Hihingi ng pera. Di maiinis kayo nanay. Amen? Ang gagawin ng nanay, yung biglang magmumura, ikaw po tumaya ka. Puro ka pera, umuwi ka doon. Samantalang nandun siya sa pabasa. Nagigets yun po yung point? Nagigets yun po yung point? Anang sina, puto bongbong! Nakikita ko po kasi katapat lang po talaga ng bahay namin. Sa Mandaluyong pwesto ng pabasa. Sisilip ka lang sa bintana. Ano tawag po sa ganon? Amen. Diba, para lang masabi na may alam din sila sa relihiyon, marunong din siya magpakabait. Amen. Si Brother Joseph, nandito ba si Brother Joseph? Nagkwento din siya sa akin. Noon,
Pero salamat sa Panginoon, noon ito sumasali din po siya sa pabasa. Amen. Siya po yung pinakasintonado noon sa pabasa nila. Pero pag malapit na matapos yung pabasa, tsaka lang siya pupunta. Bakit? Bakit? I know you, brother. Alam niyo na, pag last day na, di ba, 3 araw ba yan? Minsan 3 araw po yun, ano? Doon lang siya pe-present pag yung... Lapit na matapos ito. Tapos naamoy niya yung sa kabila, yung may kaldero. Tapos doon siya daw, sabi niya sa akin, kukwento siya, doon siya upo, tapos kasali sa pabasa, kanta-kanta na rin siya. Tapos mamaya panayang silip sa kaldero. Anong tawag doon? Matakaw. Religious. Pangitan tao, amen? Nakausap ko rin si Brother Renz. O nga po pala, si Brother Renz ay makakasama po natin dito sa Patero. Siya po ay nakaupo doon sa likod. Galing po siya ng Mandaluyong. Kahapon magkakwentuhan kami. Amen. Galing din pala siya sa isang malaking relihiyon dito sa Pilipinas na yung galit sa dugo. Hindi ko na po sasabihin. Bawal sa kanilang dinuguan. Amen. Sabi ni Brother Renz, ilang beses siya nakadalo. Ayun yung hindi po ako nagsabi, siya po, kaya kapag may nagaling po sa online, siya po yung ituro po namin. Sabihin ko po ito dahil hindi naman po ako nakasaksi, sila lang ang nagsasabi. Nung dumadala daw po siya sa dun sa simbahan na yon, amen, yung kailangan may proper attire. Yan, parang kay Brother Mark. Yan, naka-polo, naka-checker, naka-slacks. Pag hindi ka daw nakaganyan, hindi ka papapasukin sa kanilang church. Kaya lang napansin niya, kapag meron daw break, yung mga leaders o yung mga elders doon, diretso sa tindahan. Anong gagawin? Bibili na sigarilyo, maninigarilyo. Sabi nila, ano ba ito? Amen? Basta ang bawal lang sa kanila dugo. Pero pwede kang uminom. Pwede kang manigarilyo. Nakakuha niyo po yung point, mga kapatid. Ano ba yun? Di ba? Ano ba yung, ano meron sa dugo, sa sigarilyo? Parang mas masama ata yung sigarilyo. Tama po ba? Amen. Hallelujah. Kaya mga kapatid, ngayong umaga, di ba ang tawag doon yung religion na lang, religyoso. Kaya ko pong sabihin sa bawat isa ngayong umaga na hindi po natutuwa ang Diyos na ang tao ay nagiging religyoso lang. Amen. Amen. Kung mapapakinggan lang natin ang tinig ng Panginoon habang sinasabi niya yung Mark chapter 7, verse 6, sinagot sila ni Jesus, tamang-tama ang sinabi ni Isaiah tungkol sa inyo na mga pakitang tao. Alam niyo mga kapatid, sa tagpong ito, hindi nakikipagbiruan o nakikipagtawanan si Jesus sa mga Pariseyo. Para ba sinabi niya kayo, mga pakitang tao, yung gano'n, hindi. Naniniwala ko yung matigas ang punto o ang tono dito ni Jesus. Amen? Tamang-tama ang sinabi ni Isaiah tungkol sa inyo na mga pakitang tao. Amen? Mga kapatid, ako'y naniniwala. Amen? Kung ikaw ang sinasabihan dito, masasaktan ka. Sino sa inyo dito na sinabihan ka na pakitang tao? Nakakatuwa ba? Ang saya ba sa pakiramdam mo? Oh, tama, pakitang tao ako eh. No, di ba? For sure, nagulat, na-offend dito yung mga Pariseyo. Pero mga kapatid, yun kasi ang totoo. Bakit ito sinabi ni Jesus? O parang hindi siya nakikipagbiruan, nakikipagtawanan. Sapagkat, mga kapatid, amen, merong mali at problema sa kanila na ang pagiging masyadong relihiyoso at pakitang tao ay hindi kalugod-lugod at hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Ito po ang problema hanggang sa ating kapanahunan ngayon. Amen? Napakaraming taong relihiyoso. Tama po ba? Pero walang tunay na relasyon sa Panginoon at walang tunay na pagbabago sa kanilang buhay. Amen? Hindi ko malimutan ang sinabi ni Pastor Boyet, mga kapatid, hanggang ngayon nakatatak sa aking isipan, ang relihiyon ang pinakamalaking bunganga papuntang impyerno. Kasi ang mga tao ngayon ang pinagtatapal nila sa Diyos, I have religion. Meron akong relihiyon na para ba kapag meron kang relihiyon o nagiging religyoso ka, pupunta ka na agad sa langit, mga kapatid. Hindi po yun totoo. Hindi po relihiyon yung habol sa inyo ng ating Panginoong Hesus. Hindi po nais ng Panginoon na magkaroon ka lang ng religion. Amen po ba? Amen. Hallelujah.
Ngayong umaga mga kapatid, maraming mga tao ngayon nakafocus sa kanilang ginagawa at hindi na sa Diyos. Katulad ngayong umaga, pansinin niyo po ito mga kapatid, katulad ngayong umaga, I believe, marami ang nagsimba sa mga simbahan, lalo na sa malaking simbahan. Bakit? Dahil araw ng palaspas. Pero kung titignan mo mabuti, dahil lang ba araw ng palaspas, kaya magsisimba? Nakuha niyo po yung point? Dahil lang ba araw ng palaspas, kaya magsisimba? So kung hindi na pala araw ng palaspas, hindi na magsisimba. Gusto ko pong makita niyo dito mga kapatid, ang mga tao nakafocus na doon sa palaspas, hindi na talaga sa Diyos. Namimili pa, di ba? May magandang klase ng palaspas. Andiyan pa po ba kayo? Mga kapatid, ngayong umaga, amen, hindi po tayo maliligtas ng palaspas. Kahit piling mo lahat ng palaspas dito, hindi kanya dadalhin sa langit. Amen? Ang Diyos lang ang makakapagligtas sa atin. Amen? Hallelujah. Nakakalungkot mga kapatid, sapagkat ang Pilipinas ay napaka-relihiyoso. Tama ba ako? Pero manood kayo ng balita, kamusta ang Pilipinas? Napakabuti ba? Napakaayos. Pero napaka-relihiyoso ng Pilipinas. Tama po ba? Amen? Pero tignan nyo mga kapatid, tumingin kayo sa inyong paligid. Amen? Ang gulo ng Pilipinas. Walang kapayapaan, walang kaayusan, walang pagkakasundo-sundo, walang pagkakaisa. Kabi-kabila ang protesta, kabi-kabila ang mga krimen. Tama po ba? Tignan nyo, anong nagawa ng pagiging relihiyoso ng tao? Meron ba? Diba? Nakatulong pa sa iyong sarili, sa iyong pamilya, sa iyong mag-asawa, sa iyong mga anak. Amen? Palawakin natin generally, nakatulong pa sa buong bansa yung pagiging relihiyoso ng mga tao dito sa Pilipinas. Amen? Kapatid, sapagkat ito ang totoo, amen, ang relihiyon ay walang kayang gawin sa ating buhay. Amen? Dahil ang relihiyon ay patay. Sabi ko, ang relihiyon ay patay. Ang buhay ay si Jesus. Kaya siya ang kailangan ng bawat isa ngayong umaga. Amen? Walang nababago sa relihiyon at sa pagiging relihiyoso. May kakilala ba kayong relihiyoso sa inyong lugar? Walang nababago sa relihiyon sa pagiging relihiyoso. Na kay Jesus ang tunay na kaligtasan at pagbabago. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Kaya ngayong umaga mga kapatid, ganun na lang kung bakit hinahangad ng Panginoon ang ating puso. Pangalawa, pag-usapan natin, God desires our heart. God desires our heart. Amen. Not that palm branches o yung palaspas. Amen. Ang hinahangad, ang ninanais ng Panginoon ay ang iyong puso. Amen. Ngayong umaga, ang iyong puso. Amen. Hindi ang iyong panlabas na appearance. Yung iyong nasa loob. Ito. Ang iyong puso, ang kanyang desire. Ngayong umaga, Mark 7:6-7, sinagot sila ni Jesus, tamang-tamang sinabi na Isaiah tungkol sa inyo ng mga pakitang tao. Ayon sa isinulat niya, sinabi ng Diyos na iginagalang ako ng mga taong ito sa mga labi lang nila, ngunit malayo sa akin ang kanilang mga puso. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba sa akin. Pansinin niyo mga kapatid ang sinabi, iginagalang ako ng mga taong ito sa mga labi lang nila, ngunit malayo sa akin ang kanilang mga puso. Kung babasahin niyo pong mabuti, kung titignan niyo pong mabuti, ang hinahanap ng Diyos, ang concern ng Diyos sa atin o sa mga taong kausap niya na ito ay ang kanilang puso. Amen. Ang ating puso. Yes, ikinagalang nila ako pero labi lang. Lip service, lip worship, but not heart service and heart worship. Amen? Hallelujah! Tignan niyo ang sabi mga kapatid. Hallelujah! Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba sa akin. Amen? Ang hinahangad po ng Diyos sa atin ngayong umaga ay ang ating puso. Anong meron sa puso? Bakit puso? Ang sagot mga kapatid, sapagkat ang ating pong puso ang tunay na nagpapakilala sa atin. Ang ating puso ang tunay na nagpapakilala kung sino tayo.
Ang pinakaluklukan ng ating pagkatao ay ang ating puso. Proverbs 27:19, kung paano ang mukha ng tao ay naaaninaw sa tubig, ang pagkatao naman ay makikita sa iyong puso. Ang pagkatao naman ay makikita sa iyong puso. Hindi sa iyong kasuotan. Mababase ang iyong pagkatao. Ang totoong pagkatao mo ay nasa iyong puso. Amen. Sabi sa English, as a face is reflected in water. Di ba pag tumingin ka sa tubig, makikita mo yung mukha mo doon sa tubig? Di ba? Parang sumasalamin. Sabi din dyan, so the heart reflects the real person. The real person. Ang totoong tayo, mga kapatid, ang totoong ikaw ay wala sa labas, kundi nasa loob. Amen. Ito ikaw. Ang problema, mga kapatid, yun nga, nakatago. Kaya madali sa atin ang magkunwari at magpanggap. Kasi nakatago. Walang nakakakita. Amen? Pero ngayong umaga, mga kapatid, nais kong sabihin sa bawat isa, yes, hindi nakikita ng katabi mo ang iyong puso, pero alam mo ba na nakikita ng Diyos ang iyong puso? Amen. May isang tagpo sa Bible nang sumuway sa Haring Saul sa Diyos. Pinapunta ng Diyos si Samuel sa bahay ni Jesse dahil nandoon ang ipapalit ng Diyos kay Haring Saul. Pagdating sa bahay nila Jesse, pinatawag ang mga anak. Amen, isa-isa. Nang makita ni Samuel ang panganay na anak ni Jesse, sabi niya, ito na. Ito na ang pinili ng Diyos. Makisig, matangkad. Amen. Pero tignan niyo ang sinabi ng Diyos kay Samuel. 1 Samuel 16:7. Pero sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tingnan ang tangkad at ang kakisigan niya, dahil hindi siya ang pinili ko. Hindi ako tumitingin na gaya ng pagtingin ng tao. Ang tao ay tumitingin sa panlabas na kaanyuan, ngunit ang tinitingnan ko'y ang puso. Ngayong umaga, mga kapatid, ang Diyos nakatingin sa iyong puso. Ang tanong ko, kamusta ang kondisyon ng iyong puso? Kaya nating umiti ngayong umaga, pero yan ba talaga ang totoong nasa puso mo? Amen. Mga kapatid, ang tinitignan ng Diyos ay puso, dahil ang tunay na pagkatao ng tao ay ang kanyang puso. At isa pa, mga kapatid, kung bakit hinahangad ng Diyos ang ating puso, dahil ang puso at pagsamba ay konektado sa isa't isa. Hindi mo pwedeng paghiwalayin. Amen. Mark 7:6-7, sinagot sila ni Jesus, tamang-tamang sinabi na Isaias tungkol sa inyo na mga pakitang tao. Ayon sa isinulat niya, sinabi ng Diyos na iginagalang ako ng mga taong ito sa mga labi lang nila. Ngunit malayo sa akin ang kanilang mga puso. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba sa akin. Ang puso, mga kapatid, ay konektado sa ating pagsamba. Pakinggan mo ito, kagaya ng nakalagay dyan. Kapag malayo ang puso sa Diyos, walang kabuluhan ang ating pagsamba. Amen. Yes, pwede nagtaas ka ng kamay kanina sa praise and worship, pero kita ng Diyos ang iyong puso. Alam ng Diyos kung ang iyong puso ay malapit o malayo sa Diyos. Kaya kahit nagtaas ka ng kamay kanina sa praise and worship, pero kung malayo ang iyong puso sa Diyos, sorry mga kapatid, your worship is worthless. Walang kabuluhan, sabi ng Panginoon. Walang kabuluhan. Malayo ang puso. Anong ibig sabihin ng malayo yung ating puso? Amen sa Panginoon. Amen? Yung merong ibang nakatira o nakalagay sa ating puso, hindi ang Diyos. Ngayong umaga, baka nakaupo ka dyan, amen, pero lumilipad ang iyong isipan. Kumbaga yung iyong puso, wala talaga dito sa church o wala talaga dito sa gawain. Kaya mga kapatid, nakakalungkot sabi, kapag malayo sa Diyos ang ating puso, walang kabuluhan ang pagsamba. Amen. Amen? Hindi totoo ang ginagawa para sa Diyos. Yun nga hindi totoo, nagpapakitang tao lang. Itong mga darating na isang linggo, amen, marami sa kanila, gagawin lang nila yon. Pero talagang ang kanilang puso ay wala sa Diyos. Yung paparating na itong isang linggo ito, amen, hallelujah, marami kayong makikita dyan. Pero ang kanilang puso ay malayo talaga sa Diyos. Ano sabi ng Panginoon? Walang kabuluhan ang kanilang ginagawa. Amen. Hindi tunay na pagsamba. At hindi po yun ang gusto ng Diyos. Ngayong umaga, mga kapatid,
tamang dumalo tayo sa church. Pero ang tanong, ano ang dahilan bakit ka nandito ngayon sa church? Kasi makikita mo si Crush. Amen. Bakit nandito ka sa church ngayong umaga? Amen. Para mamasyal? Mga kapatid, ang pangunahing layunin kaya tayo pumupunta sa church ay upang tayo ay sumamba sa Diyos. Yun po ang pangunahing layunin. Bakit tayo nandito sa church? Ang sabi ko po, ulitin ko, ang pangunahing layunin kung bakit tayo pumupunta sa church ay upang sumamba sa tunay at sa buhay na Diyos. Amen. Kasunod na tanong, mga kapatid. Hallelujah. Paano tayo sumasamba sa Diyos? Pastor, kanina nag-awitan tayo. Yes. Nagbigay tayo. Yes. Amen. Katulad ngayong umaga, mga kapatid, ang mga tao ngayon ay nasa simbahan, dalaing palaspas. Pinapakita nila sa Diyos ang kanilang palaspas. Pero kagaya ng sinabi ko kanina, hindi palaspas ang habol sa atin ng Diyos. Hindi palaspas ang nais sa atin ng Diyos. Ang nais ng Diyos sa atin ay ang ating puso. Kaya kahit ano ipakita natin sa Diyos ng mga ano-anumang bagay, ang Diyos direkta pa rin nakatingin sa puso ng bawat isa. Nakita kong yung puso. At may problema ang iyong puso. Ngayong umaga, mga kapatid, hallelujah, ang ating bang puso ay malapit o malayo sa Panginoon? Ikaw ang nakakaalam. Pastor, bakit mo tinatanong? Kasi pwedeng mawala ng saysay ang ating pagdalo, ang ating pag-awit, ang ating pagsamba, kung malayo ang puso natin sa Panginoon. Mga kapatid, ngayong umaga, pakinggan mo ito. Ang mga tao ay pumupunta sa simbahan para sa relihiyon. Pero ang gusto ng Panginoon sa bawat isa, tunay na relasyon. Amen. Ang mga tao pumupunta sa simbahan para sa relihiyon. Pero hindi relihiyon ang gusto ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, ikaw, magkaroon ka ng personal na relasyon sa Panginoon. Amen. Hindi religion. Amen? Hallelujah. Ngayong umaga, mga kapatid, kapag binasa nyo ang Bible, napansin nyo ba, mga kapatid, habang ginagawa ko ito, iisip ko, sa pagkakaalam ko, nabasa ko ng Bible, wala namang relihiyon na tinayo at tinatag si Jesus. Amen. Eh, nabasa po ba kayo? Kasi ako wala eh. Para bang hindi si Jesus, okay, set up ko, Catholic, okay, Jehovah, okay, INC. Amen po ba? O, tinan, napapaisip kayo ngayon. Kaya alam niyo, mga kapatid, dahil walang itinatag na relihiyon si Jesus, pakinggan mo ito. Ang relihiyon ay gawa lang ng tao. Amen. O, sino nagtayo, sino nagtatag, nung mga kilala yung mga sikat na religion? Uy! Sorry po. Dahil walang ginawa na relihiyon ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Pero alam niyo, mga kapatid, nung nandito si Jesus, nagturo siya, nangaral siya, pero wala siyang itinatag na relihiyon. Amen po ba? Eh, pastor, anong tawag sa atin? Di ba born again tayo? Yun. Amen. Ito ang pagkakamali ng marami. Ang pagiging born again po ay hindi po relihiyon. Amen. I will say it again. Ang pagiging born again po, hindi po relihiyon. Amen. Amen. Born again is not a religion. Kagaya ng inyong nakikita sa inyong harapan. It is a life who accepted Jesus and is changed by God. Amen. Yan ang born again. Amen. Amen. Hindi relihiyon, kundi isang buhay na tinanggap si Jesus at binago ng Diyos. Amen. Sa relihiyon, napakinggan nyo na kanina, hindi nababago ang tao. Amen? Pagkatapos na, yes, mabait sila ng 1 week kasi Holy Week. Pero pagkatapos ng Holy Week, kamusta? Amen? O sabihin na nating bihirang-bihira na mabago ang tao. Kasi mga kapatid, ang relihiyon ay gawa ng tao at walang tao ang may kapangyarihan na baguhin ang ibang tao. Ang Diyos lang ang makakagawa nun. Mga kapatid, amen, ang Diyos lang ang makakagawa nun na baguhin talaga ang isang tao. Amen.
At para mangyari yon, amen, para mangyari yon, kailangan ng tao ay ma-born again. Amen. Kailangan ng tao ay ma-born again. John chapter 3 verse 3, sumagot sa kanya si Jesus, katotohanang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao ay ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Ipanganak na muli, pansinin niyo mga kapatid, nasa Bible yung salitang ipinanganak na muli, o sa English ay born again. At si Jesus mismo ang nagsabi, hindi tao ang anak ng Diyos. Amen. Sabi sa English, Jesus answered and said to him, most assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Amen. Malibang isang tao ay ma-born again, hindi siya paghaharian ng Diyos. Amen. Mga kapatid, ang kausap dito ng Panginoon si Nicodemus. Si Nicodemus ay isang Pariseo. Ano ulit ang Pariseo? Pakitang tao. Di ba mga kapatid, si Nicodemus yung Pariseo yung kausap niya ni Jesus. Walang nakatala sa Bible na masama si Nicodemus. Pero mga kapatid, pansinin ninyo, sinabihan pa rin siya ni Jesus, Nicodemus, kahit gaano ka kabait, leader ka pa ng simbahan, pero kailangan mong ma-born again. Eh wala sa atin dito ang Pariseo. Amen. Leader ng simbahan, di ba? Kumbaga parang pwede natin ituring na malapit sa Diyos kasi leader ng mga simbahan, di ba? Pero sabi ni Jesus pa rin, kailangan mong maipanganak na muli. Kung si Nicodemus ay sinabihan ng Panginoon na kailangan niya ma-born again, amen, paano pa tayo? Na hindi mga Pariseo, hindi mga tagapagturo ng kautusan. Mga kapatid, lahat ng kaharap ko ngayong umaga, kailangan nating ma-born again. And born again is not a religion. Amen. Amen? Hallelujah! Para bang sinasabi dito ni Jesus, mga kapatid, hindi dito sinasabihan ni Jesus si Nicodemus na magtayo. Nicodemus, magtayo, magpalaganap ka ng relihiyon, natatawagin born again. Hindi po ganon, mga kapatid. Ang sinasabi dito ni Jesus kay Nicodemus, Nicodemus, ito ang dapat mangyari sa'yo, ma-born again. Amen. Nicodemus, ito dapat ang mangyari sa'yo, dapat kang ma-born again. Amen? Kaya ang ma-born again, mga kapatid, ay pangyayari at karanasan. Supernatural event, supernatural experience. Merong nangyari sa'yo, meron kang naranasan. Yun ang born again. Amen. Ang relihiyon, wala. Punta ka doon, kain ka ng ostya, paglabas mo, pangit ka pa rin. Paglabas mo, pagulad ngayong umaga, mga kapatid, may madalas ng palaspas. O pag-uwi nila, may naghihintay ng case ng Red Door sa bahay. O tama ko? O tama ko? Mga kumpare, punta kayo sa bahay. O samantalang may mga palaspas, kagagaling na ng simbahan. Yun yung relihiyoso. Pakitang tao. Pero ang born again, mga kapatid, may nangyari sa'yo. Amen. Sino ka noon at sino ka na ngayon? Alam niyo mga kapatid, amen, hallelujah, natutuwa ako na kahit papaano nadadagdagan ng dumadalo dito sa church. Hindi nakikita ang puso ko pero nagagalak ako sa tuwing nakikita ko kayo. Hindi ko lang alam kung natutuwa rin kayo na nakikita ninyo ako. Kasi pastor, grabe kang mumarap. Pero alam niyo mga kapatid, every time na nandito kayo sa church, amen, natutuwa ang aking puso. Amen. Amen? Hallelujah. Pero, pakinggan niyo ito pero, amen, yes, nag-enjoy tayo dito, marami tayo dito. Subalit ako rin po ay nababahala na baka, pakinggan mo ito, na baka nasisihan ka na lang na ganyan ka. Nakuha niyo po yung point? Amen. Yung dadalo, uuwi, Nagiging programa na lang ang church. Nagiging ritual na lang yung mga ginagawa natin dito sa church. Pero, walang nangyayaring pagbabago sa iyong buhay. Yun yung aking kinakabahala. Kaya salamat sa Panginoon, dinala niya tayo sa pangangaral na ito. Ang mangyayari kasi mga kapatid, pakinggan mo ito, ang mangyayari kasi, magiging kagaya lang tayo ng mga Pariseo sa Bible na relihiyoso na lang. Dadalo, uuwi. Mga kapatid, kapag gano'n, mapapagod ka. Wala
wala yung excitement, wala yung joy. Kasi walang nangyayari sa yung buhay. Amen po ba? Pero kita ko dito, yung talagang may nangyaring pagbabago sa kanilang buhay. Grabe yung kanilang excitement sa church. Church na naman! Pero kapag wala, dalo, uwi. Kaya ako'y nababahala kasi baka dumating ang araw. Baka magsawa ka at hindi ka na namin makita. Kaya dapat mga kapatid, dapat talaga maborn again tayo. Araw-araw dapat tayong maborn again. Amen? Magiging kagaya na lang tayo ng mga tao sa malaking simbahan na magsisimba at uuwi pero ganun pa rin. Amen? Kaya alam nyo mga kapatid na isulat yung Revelation 3:20. Amen? Sabi sa Revelation 3:20, narito ako sa labas ng pintuan ninyo at kumakatok. Kung may makarinig sa akin at buksan ang pinto, papasok ako at magsasalo kami sa pagkain. Amen? Ang tinutukoy po na pintuan dyan ay pintuan ng ating puso. At ang nasa labas na kumakatok ay ang ating Panginoong Jesus. Ito po ang nakakalungkot na katotohanan ngayong umaga, mga kapatid. Amen? Maraming tao ngayon ang nasa loob ng simbahan pero nasa labas ng kanilang puso ang Panginoong Jesus. Say it again. Maraming tao ngayon ang nasa loob ng simbahan pero nasa labas ng kanilang puso ang Panginoong Jesus. Kaya ang Panginoon kumakatok. Bakit siya kumakatok? Dahil gusto niyang pumasok sa loob. Pinapasok mo na ba ang Panginoon sa iyong puso? Kung hindi pa, kailan mo pa siya papapasukin? Nakailang attend ka na dito sa church, hindi mo pa rin siya pinapapasok. Amen? Mga kapatid, ngayon ang tamang oras. Ihandog mo ang iyong puso, ang iyong buhay sa ating Panginoon. Hindi po religion ang nais ng Panginoon. Hindi po natutuwa ang Panginoon na ikaw at ako ay nagiging religyoso ng tayo dito sa church. Aawit, uwi, tapos pag uwi mo, hindi ko na alam kung ano nangyayari. Tama po ba? Ikaw ang nakakaalam. Ay, hindi na pala ikaw. Alam din ng Diyos. Sabi ko, alam din ng Diyos. Sabi ko, alam din ng Diyos. Ano pangalan ng Pastor? Amen? Mga kapatid, ang nais ng Panginoon, tunay at personal na relasyon sa Kanya. Amen? May ano po dito? Puputulin ko na dito, panghuli. Amen? Christianity was designed to be a wonderful relationship with God. Yun talagang nais ng Panginoon, magkaroon tayo ng personal na relasyon sa Kanya. Amen po ba? Kaya lang, mga kapatid, not a religion, hindi relihiyon. Kaya lang sabi dito, sadly, nakakalungkot, the greatest obstacle, ang pinakamalaking hadlang sa maraming tao na pumunta sa ating Panginoon ay religion. Yun nga kaya tama sinabi ni Pastor Boyet, ang pinakamalaking bunganga papuntang impyerno ay relihiyon. Kasi hindi na relasyon, relihiyon na lang. Ang relihiyon mga kapatid, paminsan self-righteous. I'm good, I'm fine, I don't need Jesus. Maraming mga tao pumupunta sa church just to say present. Present, Pastor. Hello. Ako naman, kakamay, hello. How are you? How is your heart? Is it right with God? Is it right with God? Tama bang yung puso sa Diyos? Ano bang sabi? Religion, burden with its numerous works. Yun nga, ang relihiyon, ang bigat lang. Pasanin, numerous works, rituals, cults, intolerance, and atrocities has distorted the true meaning of Christianity. God is not interested in religion. God is not interested in religion. Kahit anong ibandera mo sa Kanya, ako kasapi, ako miyembro ko ng... No, God is not interested in religion. His greatest desire is for us to choose to come back to Him. God desires a personal relationship with each of us. Gusto ng Panginoon, personal relationship. Yung talagang magkakilala kayo, kinikilala nyo isa't isa ang ating Panginoon. Christianity is not a set of meaningless rituals. Tingnan nyo, meaningless. Walang kabuluhang mga ritual. Yung mga ginagawa ng mga tao ngayon, walang kabuluhang mga ritual.
restoration of family, relationship with our Heavenly Father. Alam niyo mga kapatid, amen, hallelujah, ang ating Panginoong Hesus, hindi siya pumunta, tingilan sa akin, ang Panginoong Hesus, nang siya'y naparito sa lupa, hindi siya naparito sa lupa para gawing relihiyoso ka. Walang ganon. O dapat maging relihiyoso ka. Hindi. Amen? Ang Panginoong Hesus na parito, amen, to make you a new creation. Ikaw ay isang maging brand new creation. Hindi na ikaw yung dating Timothy, ikaw ay bagong Timothy na. Wala na yung lasinggerong Timothy. Amen? Ngayon, amen, ay naglilingkod na sa Diyos na Timothy. Wala na yung nagmumurang Timothy. Amen? Kundi ngayon, ay nagpupuri na sa Panginoon na Timothy. Yun ang gustong gawin ng Panginoon sa bawat isa. Marahil ngayong umaga, iniisip mo ito, amen, Pastor, wala akong maisip na dapat baguhin sa akin. Hindi ako naniniwala because no one is perfect. Walang tao, amen, na hindi dapat baguhin ng Panginoon. Bawat isa sa ating mga kapatid, sabi ng Bible, tayo lahat makasalanan. Kilala mo kung sino ka. At alam mo sa sarili mo kung anong dapat baguhin sa atin ng ating Panginoon. Ngayong umaga, mga kapatid, amen, inawit natin kanina, hallelujah, hindi ko na dinagdag. Amen. Next time, ipapangaral ko yun. Alam niyo po yung first Palm Sunday, meron po talagang Palm Sunday sa Bible. Pero ang purpose ni Jesus, ang purpose po ni Jesus doon sa first Palm Sunday ay gawin siyang hari ng iyong puso. Amen? Kaya tanong ko ngayong umaga sa aking pagtatapos, is Jesus King over your life? Kasi kung hindi ako nagkakamali, yung inawit natin kayo na sa Malumanay, o ito na naman, magtatanong na naman ako, ano inawit natin sa Malumanay? What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my Totoo? Is Jesus your King? O inawit mo lang kanina? Pag sinabi kasi si Jesus ay hari, ang hari mga kapatid, kapag pinag-aralan yung mga hari, walang ibang masusunod, ang hari lang. Hindi ka pwede kumontra sa hari pag sinabi na ng hari na dakpin yung mga anak ng mga ano yun. Wala, dadakpin yung mga anak nun. Diba sa mga movies na papanood nyo, kung anong iutos ng hari, susunod lang lahat. Kaya, is Jesus, amen, King over your life. O ginamit mo lang, Jesus Christ, my King. My King. Eh umaga mga kapatid, kumakatok ang Panginoon. Pasukin mo ba siya sa iyong puso? Amen? Ipinapangarap ko po ito mga kapatid. Amen? Hindi po para sumbatan, husgahan po kayo, at lalong-lalo na hindi po para mapalayo kayo sa Diyos. Ipinapangaral ko po ito para mapalapit tayo sa Panginoon. Amen. I-check po natin ang ating sarili. Nagiging religious na lang ba ako? Nagiging religyoso na lang ba ako? O ako talaga ay binabago ng Panginoon araw-araw? Dahil meron kayong tunay na relasyon ng ating Panginoon Jesus. Amen po ba? Mga kapatid, hindi lang dito sa church. Dapat tayo matuwid sa harapan ng Panginoon. Kundi paglabas natin mamaya, yung ating mga gagawin, listen, yung ating mga gagawin, puso't isipan, dapat matuwid pa rin sa harapan ng ating Panginoon. Kasi kapag hindi, pwede kang mauwi, malagay sa tinatawag na pagiging religyoso na lang. Amen? Ay umaga mga kapatid, mahal tayo ng ating Panginoon. I-restore niya yung relationship na yun. Maibalik tayo sa Diyos Ama sa langit. Kaya siya napako sa krus. Alam niyo po yung napako sa krus, yung kanyang dalawang kamay? Ang simbolo po nun, kinuha niya ang kamay ng Diyos at kinuha niya ang kamay natin, pinagbati ng ating Panginoon. Kasi sabi sa preaching no last Sunday, galit ang Diyos sa kasalanan. Galit ang Diyos sa gumagawa ng kasalanan. Pero tinubos, binayaran yung lahat ng ating Panginoong Jesus. Amen? Ngayong umaga, tayo po'y magsiyong lahat. Praise God. God desires your heart. How is your heart? How is your heart?
Amen? Kukunin ko na rin pong sandaling ito. Amen? Total, tayo po ay magko-communion din. Amen? Hallelujah. Let's examine our heart, our lives. Amen? Nagiging religious na lang ba ako? Kasi pag Sunday kasi talaga is Lord's Day, Church Day. Kailangan umaten. Amen? Pero pagdating ng Monday to Saturday, yung biglang nag-iiba ka, yung ganun. Kung hindi ka na Christian, hindi ka na born again, mga kapatid, wag. Amen, wag. Hallelujah. Gusto tayong tulungan ng ating Panginoon. Kaya mong lumakad na may katwiran sa harapan ng ating Panginoon. Kailangan mo lang gawin, ihandog mo, isuko mo ang iyong puso sa ating Panginoon. Meron mo bang first time ngayong umaga? Hindi mo pa tinatanggap ang ating Panginoong Isus? Hallelujah. Ito po tamang pagkakataon. Pwede po ba natin siya samahan? Kung meron man po. Amen. Ulitin po namin, hindi po kami nag-aalok dito ng panibagong relihiyon. God is not interested in religion. Amen. What God wants is a personal and intimate relationship with Jesus Christ. Ang kailangan mo tanggapin ngayong umaga ay ang ating Panginoong Jesus. Meron po ba? Ngayong umaga, pwede po ba namin makita ang iyong kamay? Kung wala po, amen, tayo pa ng lahat ay mga magkakapatid na sa Panginoon. Amen. Mag-altar call po tayo. Amen. Hallelujah. Awitin po natin yung puso ko yung sinisiyasan. Praise God. Binubuksan po natin ang ating altar. Praise God. Awitin po natin. Hanap tayo ng lugar. Ipasuri natin sa Panginoon. Hallelujah. God desires our heart. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Puso ko'y iyong sinisiyasan. Buhay ko'y iyong alaman.
Mabalik na po muna kayo sa inyong upuan. Hinihiling po si Brother Ogie, si Brother Joseph. Amen. Kunin po sa loob. Amen. God desires our heart. Amen. Ngayong umaga, mga kapatid, tayo po ay magkakaroon ng communion o magpapartake o yung magkikibahagi sa communion. Amen. Familiar po kayo dito dahil ginagawa niyo po ito noon kung kayo ay nasa relihiyon pa. Amen. Pero baka lang hindi nyo naintindihan kung bakit yung ginagawa yun. Amen. Hallelujah. Sa malaking simbahan, meron po silang mga sacraments tulad po ng binyag, kumpil, kumpisal. Tama po ba? Pero kapag binasa nyo po ang Bible, dalawa lang po ang nasa Bible. Water baptism at communion. Amen. Pareho po yun. Water baptism at communion ay ginawa ng ating Panginoong Hesus. Si Jesus po nagpa-water baptize. Si Jesus din po nag-partake ng communion. Yun yung tinatawag na Last Supper. Amen. Amen. Bago siya dakpin, bago siya huliin, bago siya ipako sa krus. Kaya yung dalawa lang na yon, water baptism at communion, ang ginagawa po natin dito sa church. Amen. At ang gagawin po natin ngayong umaga ay pagpapartake o pakikibahagi sa communion. Amen. Nais ko po munang basahin po sa inyo isang talata. Bakit po tayo nagko-communion? 1 Corinthians chapter 11 verses 23 to 25. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus nang gabing siya ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. Amen. May tinapay po tayo dyan. At nang siya'y makapagpasalamat, ito ay kanyang pinagputol-putol. At sinabi, ito ay aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Sa gayon ding paraan ay kinuha niya ang kopa, yung inumin, pagkatapos maghapunan na sinasabi, ang kopang ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Ipinangaral ko last Sunday yung patungkol sa dugo na naglinis ng ating mga kasalanan. Yun yung simbolo nun. Yung katawan ng Panginoon, yung kanyang dugo. Amen. Gawin ninyo ito tuwing kayo iinom nito sa pag-aalaala sa akin. So meron po tayong communion. Ang pangunahing dahilan po ay para alalahanin ang Panginoong Hesus. Amen. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa atin. Amen? Meron tayong tinapay dyan na walang levadura, na simbolo ng katawan ng Panginoon, at grape juice. Amen? Bilang simbolo ng dugo ng ating Panginoon. Mamaya, hindi na po kayo pipila dito. Si Brother Ogie, si Brother Joseph ay lalapit po sa inyo. Kukuha po kayo isa-isa. Isa lang po. Baka tatluhin po ninyo. Meron naman po atang grape juice sa bahay ninyo. Bibiro lang po. Amen. Baka may magtanong, Pastor, bakit hindi natin linggo-linggo ginagawa o kaya isang beses sa isang buwan? Dalawa po yung sagot, mga kapatid. Amen. Una, yung ginagawa po natin na pagpunta dito sa church ay inaalala na natin ang Panginoon. Amen. Diba kanina, kaya ako sumimpa, diba? Linggo pa lang ngayon. May church. Punta kami. Diba? Sasamba kami sa Panginoon. Amen po ba? Sa praise and worship, inaawitan natin ang Panginoon kanina. Inaalala na natin ang Panginoon. Sa pagbibigay, inaalala natin ang Panginoon. Sa pangangaral, inaalala natin ang Panginoon. Kaya kahit hindi na tayo palaging mag-communion. Kasi dito pa lang sa ating pagtitipon, inaalala na natin ang Panginoon. Amen po ba? Ikalawa, bakit hindi po natin ito palaging ginagawa isang beses lang sa isang taon? Kasi yung pangangaral kanina, baka mauwi tayo sa pagiging relihiyoso. Katulad ng palaspas, di ba, baka maging focus na natin ay communion na. Kasi mga kapatid, di ba, may mga tao minsan, mananampalataya, na yung aaten lang kapag may communion. Kaya may communion. Last Sunday of the month, sige, last Sunday na ako aaten. Nakukuha niyo po ba, mga kapatid? Kaya inaabangan nila yung communion. Pero pag walang communion, hindi sila makita sa church. Amen. Kaya hindi natin palaging ginagawa. Kasi ang tao mapofocus na lang doon sa programa na gano'n. Amen. Yung sacrament, yung ritual na gano'n. Amen. Iniiwasan po natin yun. Sapagkat ang focus pa rin po ng church, ay walang iba, kundi pagsamba sa Panginoon. Amen. Amen.
Kaya ginagawa lang natin itong communion isang beses sa isang taon. Meron po tayong tatlong gagawin bago tayo mag-communion. Una, amen, tignan po natin ang nakaraan. Hindi yung nakaraan, kundi yung ginawa ng Panginoong Hesus para sa atin. Verse 26, sapagkat sa tuwing kainin ninyo ang tinapay na ito at inuman ng kopa, ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Gagawin po natin ang communion dahil pinapahayag natin o pinapahalagahan natin ang kamatayan ng Panginoon. Sapagkat ang katotohanan po ngayong umaga mga kapatid, hindi po ang mga aral at turo ng Panginoon ang nakapagligtas sa atin. Ang nakapagligtas sa atin ay yung kamatayan ng Panginoon doon sa krus. Kaya dapat talaga nating alalahanin, amen, ang ginawa ng Panginoon. Amen, sapagkat hindi tayo maliligtas kung hindi namatay ang Panginoon para sa atin. At ginawa yun ng Panginoon, siya'y namatay dahil sa pag-ibig. Dahil sa pag-ibig. Romans 5:8, malayan dyan, ipinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nung tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Dahil sa pag-ibig. Dahil mahal ka ng Panginoon. Tama yung narinig mo, mahal ka ng Panginoon. Oo, gasgas na ito, pero yun kasi talagang totoo. Amen. Hindi mamamatay ang Panginoon sa'yo kung hindi ka niya mahal. Amen? Hallelujah. Kaya hindi po maliit na bagay ang kamatayan ng Panginoon. Amen? Kaya dapat lang po talaga na magpasalamat tayo ngayong umaga sa Panginoon sa pamamagitan ng communion. Ikalawa, tignan ang nakaraan. Amen? Hallelujah. Tignan naman natin ang hinaharap. Sabi sa bandang dulo ng binasa natin, hanggang sa dumating siya. Hanggang sa dumating siya. Mga kapatid, hindi lang po namatay ang Panginoon. Makalipas ang 3 araw, nabuhay siyang muli. At sa kanyang pagkabuhay, umakyat siya sa langit. At sabi ng Bible, darating isang araw, babalik siyang muli. Amen. Babalik siyang muli. Ito yung pinag-uusapan namin kagabi. May mga mananampalataya pala dito na hindi pa familiar sa rapture. Kayain niyo po mga kapatid, ganyan lang po kanilang panahon, baka ipangaral ko po ulit. Amen. Yun po yung tinatawag na rapture. Babalik muli ang Panginoong Hesus. Aagawin niya ang mga tunay na mananampalataya. Isasama niya sa langit. Hindi na makakaranas ng pisikal na kamatayan. Amen? Hallelujah. Ito naman po, yung hanggang sa dumating siya, pagpapahayag ng pag-asa sa atin. Kasi kung aware po kayo sa mga nangyayari sa ating kapaligiran, pahirap ng pahirap, pasama ng pasama. Tama po ba? Amen? Para bang, ano ba naman itong nangyayari sa amin? Di ba? Ang taas ng gasolina. Amen? Kailan ba matatapos itong mga krisis na ito? Alam niyo mga kapatid, ang totoo, hindi po ako yung pessimist. Hindi na po matatapos ang paghihirap at kaguluhan sa mundong ito. Sorry. Gusto ko mag-sorry pero yun po ang totoo. Hindi na matatapos yung mga paghihirap, kaguluhan sa mundong ito. Amen? Maayos lang ang mundong ito kapag bumalik na si Jesus. Amen. Kaya nga pag-asa. Kaya nga tawag sa rapture sa Bible, sa Titus 2:13, blessed hope. Kung hinihintay naman, Lord, kailan ka babalik? Amen? Hallelujah. Kaya mga kapatid, kung gusto natin, amen, ang tunay na kapayapaan, ang pag-asa na lang po natin ay ang muling pagbabalik ng ating Panginoon. At syempre, bakit tinawag ng pag-asa? Syempre, kapag dinala ka niya sa langit, doon sa langit, wala nang problema, wala nang paghihirap, wala nang krisis, wala nang kaguluhan, kaya blessed hope. Amen po ba? At ikatlo, mga kapatid, na nakaraan, hintayin ang hinaharap. Ikatlo, mahalaga ito. Tignan ang ating puso. Verse 27-28, katang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa kopa ng Panginoon sa paraang hindi nararapat, ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Verse 28, siyasatin ninyo ang inyong sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Kaya mamaya mga kapatid, bibigyan ko po kayo ng ilang sandali. Kung gano'n, kakaroon tayo ng katahimikan, suriin mo yung sarili. Amen? Ang sinasabi dito mga kapatid, bago tayo mag-partake sa communion, siyasatin daw muna natin ang ating sarili dahil hindi matutuwa ang Panginoon. Listen na, mahalaga po ito. Hindi matutuwa ang Panginoon kapag nag-communion tayo
na meron tayong tinatagong kasalanan o hindi pinagsisisiyang kasalanan. Alam ng Diyos ang lahat. Yun daw po ay disrespectful, dishonor sa Diyos. Hindi nararapat sa paraang pag nag-partake ka tapos, di ba, mayroong unrepented sin. Dinidishonor mo ang Panginoon o yung ginawa ng Panginoon doon sa krus. You disrespect. Amen? Nais ng Panginoon na malinis ang ating puso bago natin gawin ang communion. Diba nakasulat? Siyasatin ninyo ang inyong sarili. At saka doon pa lang kakain. Amen? Ang tinapay at doon uminom. Amen? Kaya ngayon, so itong tatlo mga kapatid, tingnan ang ginawa ng Panginoon, hintay na muling pagbabalik ng Panginoon, siyasatin ang ating sarili. Kaya ngayong oras na ito mga kapatid, magsiyuko po tayo. Maglaan tayo ng ilang sandali para suriin ang ating sarili. Hallelujah. Kung meron tayong kailangang ihingi ng tawad sa Panginoon, yung mga ginawa mo last week, amen, ginawa mo nitong mga nakarang araw, ginawa mo kahapon, kagabi, kanina, hallelujah, ihingi natin ng tawad sa ating Panginoon. Ang Panginoon ay mabiyaya, mapagpatawad, amen, naglilinis ng ating mga kasalanan. Thank you, Lord. Panginoon, marami pong salamat sa oras na ito. Narito po kami, kasama Panginoon, ang church, Panginoon, dito po sa Father's House, Pateros, o Diyos, kami po ay lumalapit sa iyo, na nagpapakumbabang puso, Panginoon. Alam mo, o Diyos, ang aming mga pagkakamali, ang aming mga kasalanan, Panginoon, sa oras na ito, hinihingi po namin ng tawad, Panginoon, anumang mga nagawa namin, nasabi namin, naisip namin na hindi karapat-dapat sa iyong harapan. Panginoon, patawarin mo po kami at linisin ang aming puso ng iyong banal na dugo. Magpapartake kami sa communion na ito, Panginoon, na inaalala ka namin at pinasasalamatan ka namin, Panginoon. Maraming salamat sa pagpapatawad, Panginoon, na yung ipinagkaloob na sa oras na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Lalapit po sa inyo si Brother Ogie. Amen. Si Brother Joseph, kuha po kayo ng isa. Amen. Huwag niyo po muna kainin. Amen. Huwag niyo po munang inumin. Sabay-sabay po tayo. Ayun, sa dalis. Ay, dalis. Pwede po ba tayo magsitayong lahat? Mananalangin po tayo ulit. Amen.
Tayo po'y manalangin, magsiyuko po tayong lahat. Panginoon Diyos, aming amang banal, buhay na nasa langit, kami po Panginoon ay narito ngayong umaga kasama Panginoon ang mga kapatiran Panginoon dito Lord sa Panteros Church. Kami po Panginoon ay magko-communion sa oras na ito bilang pag-alala sa iyong mabiyay at dakilang ginawa, Panginoon, doon sa krus na ika'y namatay upang tubusin kami at patawarin sa aming mga kasalanan na kung hindi mo ginawa yun, Panginoon, kami, O Diyos, ay mga kaawa-awang mga nilalang. Salamat sa iyong dakilang pag-ibig, Panginoon Diyos. Kami ngayong umaga ay nagpapasalamat, Panginoon. Narito, O Diyos, ang tinapay na simbolo ng iyong katawan, Panginoon, ang inumin na ito, Panginoon, na simbolo ng iyong dugo na naglinis, Panginoon, na nag-alis ng aming mga karumihan. Kaya kami, Panginoon Diyos, ay makakalapit na sa iyong harapan. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon Diyos, sa pagpapalaya, Panginoon, sa pagpapatawad, sa kaligtasan, Panginoon, higit sa lahat, sa buhay na walang hanggan sa langit. Maraming pong salamat, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan at sa dugo ni Jesus. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Pwede na po natin. Ano lang. Thank you. Amen. Habang inaabot nyo po, mabilis lang, pwede ba natin kantahin yung Redeemed by the Blood? Amen. Hallelujah. Ano na lang, acapella na lang. Ano ba yung first stanza nun? I went down to the crimson river, left my burdens on the shore. I went down a sinner, came up a saint, died with Christ, now I'm reborn. Yes, He washed me in His mercy, and He cleansed me with His blood. Now I stand complete, in set free. I found life there in the blood. Not the same, not the same. I am changed, redeemed by the blood of the Lamb. By His grace, I am saved. I'm His child, forever I am. Yes, hallelujah. Redeemed by the blood of the Lamb. Now I have the living water from the well that won't run dry. All the pangs of life have been satisfied by the precious blood of Christ. Not the same, I am changed, redeemed by the blood of the Lamb. By His grace, I am saved. I'm His child, forever I am. Hallelujah. Redeemed by the blood of the Lamb. When it's time to cross the river, I will shine in glorious light. When He calls me home, I fall at His throne and forever worship Christ. Then forever worship Christ. I forever worship Christ. Not the same, I am changed, redeemed by the blood of the Lamb. By His grace, I am saved. I'm His child, forever I am. Hallelujah.
bawat isa sa inyong pakikibahagi sa ating pong taunang communion. Hallelujah. Thank you, Lord. Ginawa natin yung pinapag-alala sa Panginoon. At ang totoo ngayong umaga, kasama natin ang Panginoon ngayong umaga. Praise God. Natutuwa ang Panginoon, ating pinapahalagahan yung kanyang ginawa doon sa krus. Hindi po yun maliit na bagay. Amen? Ulitin ko, mabiyaya ang Panginoon, mahal tayo ng ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Pray tayo, Brother Joseph. Praise God. Hallelujah. Jesus, Panginoon, maraming salamat po. Lugad sa araw na ito, sa iyong ginawa, Panginoon, maraming salamat sa iyong pagtubos sa aming mga kasalanan, Panginoon. Lord, maraming salamat sa iyong banal na dugo na dumalak sa lupa upang linisin ang aming mga karumihan, Panginoon. Lord, maraming salamat sa mga pagkakataon ito, sa mga gawain na ito, Panginoon Lord God, na patuloy na nagpapaalala sa amin kung gaano kalaki, kalawak ang iyong pag-ibig sa bawat isa, Panginoon. Lord, ingatan niyo kami sa aming paglabas, sa aming pag-iwalay, Panginoon. Kaming mamuhay, Panginoon, na may katwiran at katotohanan, Panginoon God. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Praise God. Dismiss na po tayo. Maraming salamat po sa bawat isa. Ingat po sa bawat isa, lalo na po sa mga magbabakasyon. Itong isang linggo.